So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin yung resulta po ng game between TNT at nung kanila pong nakalaban sa EASL, the Chiba. And then of course pag-uusapan pa rin natin yung sitwasyon po ni Robert Bolick. Paano naman kaya kung sa Magnolia po, sa San Miguel Beermen, napag-usapan na pala natin yung Magnolia. San Miguel Beermen po siya mapunta kabola. Ano kayo mga trades po na pwede natin i-expect? So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button kabola. Pero before we go sa mga discussions na yun, check na muna natin agad yung mga comments po natin in one of our videos na Ginebra TNT Potential Mikey Trade. Tingin ko, di ko kunin ng Ginebra yung Mikey kasi parang ayaw sa kanya ni Boss Al. Parang may pakiramdam nga na ganon, diba? Kabola, diba? With the way they treated him, diba? Yung, nung siya po yung nirurumor na naghihingi ng Tudamin, gusto siya ni Coach Tim Cone. Pero still, gusto siya ni Coach Tim Cone. Pero tingnan natin, diba? Kahit pa siguro sabihin mong ayaw sa kanya ni Coach Al, di ba? If yung competition po sa PBA ay naging tighter, di ba? Sino bang hindi o tatanggi sa isang Mikey Williams kung na-offer po sa kanila? Latest na mga gustong maglaro sa jeans, Mikey Newsome out of Tana. Let us be clear about it, no? Si Mikey hindi naman talaga niya klarong sinabi na gusto niya maglaro si Ginebra. Chris Newsome hindi rin naman talaga niya rin sinabi po, ano? So in a way we are just reading between the lines, no? So hindi pa eksakto yung sabi niya even with Calvin Optana. Pero again, hindi naman nakakapagtao, marami pong may gusto na maglaro po para sa Ginebra kabola. Kasi that is Ginebra, the most popular ball club in the country. Now, anong nangyari sa TNT kabola? Of course, natalo po sila against Chiba. Dito pa sila sa home court natin po naglaro. Unfortunately, 9 points po yung lamang kabola. Nangyari yun sa Santa Rosa Sports Complex. So, actually close yung laban And I think may chance sana kung nandun po si Ronde Hollis Jefferson. Unfortunately, wala po si RHJ kasi may ininda po siyang sakit o karamdaman kabola na baka nga po mag-lead na ma-miss niya po yung early part nga po nitong tournament po na paparating. And actually, sila pa nga yung opener. Kaya medyo masakit na talagang ulo ng TNT na wala na sila nung top 2 local players there for this tournament kabola. And then mawawala pa sa kanila for a few games itong si Ronde. Diba? That is a big problem now for them kabola. Kaya naman, they are now planning to get stands in import kabola. And knowing TNT, malamang gagastusan nila yan. So expect a big name kabola. Now, ito po sa sitwasyon ni Robert Bolick, alam naman natin kabola na ang gusto nito, kakagaling nga lang sa kontrata na around 1.5 million per month Diba? So malamang malaking kontrata ang gusto nito. Malamang, isa sa mga SMC teams doon lang talaga niya makukuha yan. So San Miguel Beermen is also a possibility. Kabola because of that. So let us check what is the fair, realistic, and worst trade that we can expect. The fair trade will be Jericho Cruz, first round pick, and Muala Tautua for Robert Bolick. I think this will compensate enough for a Robert Bolick kabola. Muala Tautua is still a top 10 giant in the league. So in short, he can defend those other giants kabola, and that is very important in trying to win games. So I think he can cover around 50% po ng value ng isang Robert Bolick. And of course, Jericho Cruz, a veteran guard, he is still starting caliber. Depende na lang siguro sa mag-assist niyan, pero I think he can cover easily 35% ng value ni Bolick. And then that last 15% can then be covered by the first round pick. Kasi knowing San Miguel, of course, palagi pong nasa end yan, no? Yung kanila pong draft pick. Then the realistic trade could be a Terence Romeo and Rodney Brunjal for Robert Bolick, diba? So age difference could be the reason kaya dadagdag nila yung Brunjal kabola. Pero even with that, I think sa age pa lang kasi na diferensya, I do not think sapat na po yung Brunjal po na ilalagay mo doon. Kasi in prime pa talaga si Bolick, diba? Basically, he led the league in scoring and in assist last conference or last year kabola. So ganun po kagaling ang isang Robert Bolick, while Terence Romeo magaling din. Unfortunately, yung injury concern niya talaga ay sobrang taas na. And then yun nga, because of those injuries, ipababa na rin ng quality po nung laruan niya. And the worst possibility is ito: Chris Ross, Rodney Brunjal, JP Paundo, Craig Jimenez for Robert. Diba? Malala nyo na to, diba? Ito yung ginawa din nila kay CJ Perez dati, yung quantity for quality type of trade. So basically, yun yung gagawin ulit nila dito. Gagamitin nila yung Chris Ross na may legendary status, and then yung popularity ng Kit Jimenez. Pag kinumbine mo yun, may mga fans na magde-depend, no, malamang po nung trade yan. Dagdagan mo pa ng dalawang big man, talaga namang madali na lang i-defend yan sa mga fans. Pero pag ina-assess mo to, I do not think that package can even equate to 50% ng value actually ng isang Robert Bolick. Knowing that Chris Ross, kabola, pa-retire na po in 2 years. Kabola sa palagay mo, ng tamang trade ng SMB4
Robert Bolick? Comment lang po sa baba.